Sa pamilyang pagtitipon sa tabing lawa ng Quezon, itinulak nila kami ng anak ko sa tubig habang sila ay nakatayo sa baybayin at tumatawa ng malakas na parang mga kabayo. Ako ay nahirapang lumutang habang inuubo ang mga damo sa bibig ko at agad kong hinanap ang aking 8 taong gulang na si Kara. Si Ate Ana ay ngumisi lamang. Huwag kang magdrama ng ganyan, lalutang din ang iyong prinsesa. Si Nanay ay umirap habang inaayos ang kanyang buhok. Nais lang namin magsaya, Lita. Habang ako ay nagmamadaling tumakbo sa baybayin na may mabilis na tibok ng puso. Si Tatay ay nakatayo sa gilid, galit na galit. Huwag kang magpakahiya. Lagi mong inilalabas ang dumi sa labas. Umalis sila habang ako ay tumatawag sa siyam na isa-isa. Natagpuan ng mga rescuer ang aking anak pagkaraan ng ilang oras, nagyayelo, natatakot at may sugat sa ulo. Nang makita ko siya sa ospital, may isang bagay na tuluyang nasira sa akin. Hindi ako umiyak o nagmakaawa. Nagdesisyon akong sirain ang kanilang buhay hanggang sa pinakailalim. Ang tubig sa lawa ng Quezon ay madilim at malamig nang ako ay lumutang, humihinga ng malalim. Walang bakas si Kara, ni ang kanyang maliwanag na asul na swimsuit, ni ang kanyang kayumangging tirintas. Si Ate Ana ay nakatayo sa konkretong pier ng boat station, nakahalukip-kip. Sa kanyang mukha ay ang ngising iyon na naaalala ko mula pagkabata. Nang itinatago niya ang aking notebooks at kinukumbinsi ang mga magulang na nagsisinungaling ako tungkol sa mga tapos na takdang aralin. Nasaan siya? Sumigaw ako at sumisid muli kahit na ang basang dress ko ay parang angkla na humihila pababa. Ang ilalim ng lawa ay tila walang hanggan. Ang aking mga daliri ay naghahanap sa putik at damo, desperadong makakapa ng kahit ano. Si Ate Ana ay umirap. Huwag kang maghisterya, nandyan lang ang iyong isdang maliit. Lumutang ako muli. Ang aking baga ay nasusunog. Ito ay hindi nakakatawa, Ana. Mahina siyang lumangoy. Si Nanay ay sumandal sa bakal na rehas habang tinitingnan ang kanyang manicure na may glitter. Nais lang namin magsaya. Lita, laging ikaw ang seryoso mula pagkabata. Lagi mong ginagawa itong drama. Bago ito, ang aming malaking pamilyang pagtitipon ay maayos na nangyayari. Si Kara ay naglalaro ng buhangin kasama ang mga pinsan. Ako ay nakikipag-usap sa mga kamag-anak na matagal ko nang hindi nakikita. Pagkatapos iminungkahi ni Ate Ana na maligo kami at bago ko pa maunawaan, siya at si Kuya Simon ay hinawakan kami ni Kara sa braso. Nagbilang ng 1, 2, 3 ng dramatiko at itinulak kami mula sa pier. Lahat ay tumatawa hanggang sa lumutang ako ng mag-isa. Siya ay matagal nang nasa ilalim ng tubig. Ang aking mga kamay ay nanginginig nang kinuha ko ang telepono. Ang patak ng tubig sa screen ay nagpapahirap sa pagdial. Tatawag ako sa pulisya. Ang mukha ni Tatay ay tumilim. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang tiyan mula sa pier ay tumatalon sa bawat hakbang. Dito kami nagpapahinga ng maayos at ikaw ay sisira sa lahat. Huwag mong ilabas ang away sa labas. Nawawala ang aking anak. Nasa ilalim ng pier siya, sabi ni Ate Ana habang lumilingon sa kanyang cooler bag. Mahilig ang mga bata sa taguan. Ang kalmadong boses ng dispatcher sa siyam na isa-isa ay kaibahan sa aking panik. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig ang sirena sa malayo. Ngunit ang pamilya ay nagsimulang magligpit. Si Kuya Simon ay nag-aayos ng mga upuan. Si Ate Ana ay naglalagay ng natirang barbecue sa container. Kumikilos sila na parang walang nangyari. Pinapahiya mo ang buong pamilya sa harap ng mga tao. Bulong ni Nanay habang inilalagay ang salad sa bag. Laging drama dahil sa batang iyan. Ikaw ang may sala, dapat mong bantayan siya. Umalis sila bago dumating ang ambulance at mga rescuer ng NDRMC. Iniwan akong nanginginig sa baybayin sa basang dress. Sumasagot sa tanong ng pulis at doktor na mukhang lalong nag-aalala. Ang mga diver ng rescue team ay dumating ng papalubog na ang araw. Mga profesional na may kagamitan at pagsasanay. Lahat ng wala sa akin. Maingat nilang sinuri ang mga lugar na aking tinakbo ng walang saysay. Bawat segundo ay parang walang hanggan. Sa isip ko ay umiikot ang mga nakakatakot na imahe. Natagpuan na. Ang sigaw ay nagmula sa kabilang baybayin ng lawa kung saan dinala si Kara ng agos. Siya ay walang malay, asul ang labi, puno ng damo at basura ang buhok. Sa National Children's Hospital, ipinaliwanag ng doktor, mild hypothermia, paglunok ng tubig, closed
marahil ay napagka sa poste sa ilalim. Kailangang manatili sa ICU para sa monitoring, sabi ng doktor ng mahinahon. Ang susunod na 48 oras ay critical para sa secondary lung edema. Pagkaraan ng 5 araw, inilipat si Cara sa regular na ward at pinauwi na may nebulizer para sa inhalation at mahigpit na reseta. Siya ay nagigising na sumisigaw mula sa bangungot kung saan siya ay lumulunod muli at kumakapit sa akin ng may desperasyon na nagpipira-piraso sa aking puso. Mula sa pamilya, walang tawag o text, lalo na ang paumanhin. Si Ate Ana ay nagpost sa Facebook ng litrato mula sa pagtitipon, maingat na pinutol ang mga kuha ng insidente. Si Nanay ay nagdagdag ng hearts at sumulat. Ang barbecue ni Simon, tulad ng dati, masarap na masarap. Una, ang tanong ni Cara nang magising siya sa bahay. Mama, lumulunod ba ako? Pangalawa, bakit itinulak ako ni Tita Ana? Sa pangalawa, hindi ako makasagot, ngunit sa una, may magagawa ako. Ang diborsyo sa ama ni Cara ay nangyari 2 taon na ang nakalipas. Naiwan sa akin ang buong custody at maliit na alimony na hindi regular. Ako ay nagtatrabaho bilang paralegal sa law firm ni Attorney Arthur Oliver, isang maliit na opisina sa sentro ng Quezon City na nakatuon sa claims for damages. Si Attorney Arthur ay laging sumusuporta, inaayos pa ang schedule para kay Cara. Huwag kang magmadali bumalik, sabi niya nang tawagan ko para ipaliwanag ang tungkol sa ospital. Ang bata ang pinakamahalaga. Ngunit habang nakaupo sa tabi ng kama ni Cara sa ospital, tinitingnan siyang nanginginig sa bawat ingay. Ako ay nag-iisip hindi lamang tungkol sa pagpapagaling, kundi tungkol sa katarungan. Halos patayin ng aking pamilya ang aking anak at umuwi silang tumatawa. Sa resulta ng pre-trial investigation, ang senior investigator sa Quezon District ay naglabas ng desisyon na tanggihan ang pag-file ng criminal case batay sa kawalan ng elemento ng krimen. Ang mga testigo ay nagsabi na hindi nila maipaliwanag ang nangyari. Ang bersyon ng mga kamag-anak ay pareho. Aksidente sa paglangoy, hindi sinasadya. Hindi ako sumang-ayon. Sa gabi, pagkatapos matulog si Cara, ako ay lumulubog sa pag-aaral ng open sources ng may parehong sigasig tulad ng paghahanda ng mga kaso sa korte. Naghahalugkog sa social media, nagche-check ng court records, nagbabasa ng local forums at community pages. Ang aking pamilya ay hindi kailanman maingat. Nagpo-post sila ng lahat sa Facebook, nagmamayabang sa pamilyang hapunan tungkol sa mga kaduda-dudang gawain, nag-iiwan ng digital traces saan man. Lumaki ako sa Quezon City buong buhay ko, kaya alam ko kung sino ang may away sa kanino, kung aling negosyante ang may sama ng loob, kung aling dating empleyado ang may galit. At ang legal na background ay nagturo sa akin na magtrabaho sa public databases, tuklasin ang mga paglabag at intindihin ang tungkulin ng bawat ahensya. Si Ate Ana at Kuya Simon ay lumulunod sa utang kahit na puno ng litrato mula sa Boracay at bagong Toyota Vios sa Facebook. Sa property records, ang kanilang kondo sa Cubao ay may mortgage sa BPI na may 3 overdue sa nakalipas na buwan. Sa construction firm ni Kuya Simon na Quezon Build Corp, maraming demanda mula sa subcontractors at suppliers sa court files. Gayunpaman, si Ate Ana ay nagpo-post ng selfies mula sa kanyang shop at nagmamayabang ng bag mula sa Michael Kors. Si Nanay ay chief accountant sa parish ng Manila Cathedral. Sa Facebook, litrato niya sa bagong fur coat biyahe sa Singapore, renovation sa kusina na nagkakahalaga ng ₱250,000, sa sweldo ng church accountant na 35,000. Sige nga, sa pamilyang hapunan, mahilig siyang magbiro tungkol sa creative accounting at flexibility sa numbers. Si Tatay ay manager ng warehouse sa isang defense factory sa Bataan. Laging nagmamayabang ng kanyang special deals sa suppliers at kakayahang i-optimize ng hindi nalalaman ng boss. Nagpapahiwatig ng side gigs, ngunit hindi nagdedetalye. Si Tio Leon ay nagpapaupa ng apartment sa mga estudyante malapit sa UP Diliman. Sa pamilyang pagtitipon, laging nagrereklamo tungkol sa mga dayuhan at OFWs na hindi niya pinapapasok. Sa ads sa OLX, sinusulat ng palihim, para sa Filipino couple lamang, Philippine citizens only. Ang dating tenants sa blacklists ng landlords sa Quezon City ay nagrereklamo tungkol sa rudeness at illegal deduction sa deposit. Si Tita Diana ay may catering business na Sarap Traditions. Sa records ng DOH inspections may violations sa sanitation rules. Sa job forum sa Quezon City,
Ang dating empleyado ay nagsusulat tungkol sa black salary at delayed payments. Si Tita Diana mismo sa pamilyang hapunan ay nagsasabi na mas gusto niya ang cash para sa mas kaunting tax. Ang pinsan na si Boy, 19 na taong gulang na estudyante sa second year ng IT sa UP, ay nagbebenta ng vitamins para sa exams mula pa high school. Sa kanyang Facebook at Telegram, halos hindi nakatago ang ad para sa study aids at supplements para sa productivity. Sa UP forums, direkta silang nagsusulat tungkol sa kanya. Ang kusot ng dumi at maliit na krimen ay kahanga-hanga. Ang mga taong ito ay taon nang nananakit sa iba, sigurado sa kanilang impunity. May sarili kaming tao saan man, laging sinasabi ni tatay. Ang bangungot ni Kara ay hindi tumitigil. Tumanggi siyang maligo, natatakot kahit sa puddles pagkatapos ng ulan. Ang pediatrician sa district clinic ay nagbigay ng referral sa psychotherapist. Sa PhilHealth, consultation lamang sa local psychiatrist, ngunit ang tunay na therapy ay bayad. Natagpuan ko si Dr. Ana Rivera na may private practice. Ang session ay 3,000, ngunit wala akong choice. Sa batang ito, klasikong signs ng PTDS, ipinaliwanag ni Dr. Rivera sa consultation. Ang trauma ay real at ang recovery ay tatagal ng buwan. Si Ate Ana ay nagpost ng litrato mula sa Palawan. Sa background, si Kuya Simon na may rubber boat at Yamaha motor. Tinansya ko na 140,000 minimum. Saan galing ang pera sa taong hirap sa mortgage? Nagsimula akong magtipon ng dossier. Lahat ng legal na makukuha. Property extracts, screenshots mula sa social media, reviews sa Google Maps at 2GIS, court decisions mula sa online portals, complaints sa forums, clippings mula sa local papers. Ang legal na edukasyon ay nakatulong. Alam ko ng eksakto kung saang ahensya magsumbong. Ang unang anonymous tip ay pumunta sa security department ng Defense Factory. Detalyadong info tungkol sa links ng warehouse manager na si Tatay Victor sa construction firm ng kanyang manugang. Mga hint tungkol sa scheme sa inventory at iminungkahi na suriin ang warehouse records, lalo na sa financial problems ng pamilya. Ang security sa factory na may defense contracts ay seryoso sa ganitong tips. Ang audit ay nagpakita ng eksakto kung ano ang inaasahan ko. Ang epektibidad ni Tatay ay nasa systematic theft sa pamamagitan ng dummy firms. Ang ebidensya ay nasa kanilang system, ngunit walang nagkonekta noon. Si Tatay ay tinanggal pagkaraan ng 1 linggo dahil sa loss of trust para sa guilty actions. Ang security ay nag-escort sa kanya palabas sa harap ng lahat. Ang factory ay nag-file ng kaso sa theft at civil suit para sa damages. Si Tatay ay tinanggal ng may kahihiyan. Nagrereklamo si Ate Ana kay Nanay sa telepono. Si Nanay ay nag-loudspeaker sa kusina habang nagluluto ng adobo. Marahil nakalimutan na kami ni Kara ay nasa katabing kwarto. Sabi niya, may nagsumbong at marami silang natuklasan. Tinawag na ng investigator. Kasalanan niya, sabi ni Nanay. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya, huwag maging matapang. Ngayon, huwag siyang umiyak. Ang irony ay sobra. Sa susunod na linggo, ang anonymous letter ay dumating sa Archdiocese ng Manila. Kasama ang screenshots ng posts ni Nanay sa Facebook na may mahal na gamit at jokes tungkol sa creative accounting na kinopya ng mga parishioners. Ang Diocesan Council ay nag-utos ng surprise audit. Ang audit ay nagpakita ng shortfall na 480,000 piso. Madaling makita ang shortfall. Kailangan lamang maghanap. Ang tawag kay Nanay para sa questioning ay nasa front page ng local news. Ang headline, accountant ng cathedral suspect sa embezzlement. Ang Archdiocese ay nag-file ng kaso. Nagbukas ang investigator ng theft case. Si Nanay ay binigyan ng travel restriction. Si Ate Ana ay nangutang sa kaibigan para sa abogado na lalong nagpahina sa kanilang finances. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito, sabi ni Nanay sa pamilyang meeting sa kanyang bahay, kung saan kami ni Kara ay dumaan. Ito ay set up. May nag-order laban sa atin. Si Ate Ana ay sumasang-ayon ng mainit habang nagwawagayway ng kamay sa masikip na kusina. Una si Tatay, ngayon ikaw. Malinaw na may nagtatarget sa atin. Pinaghihinalaan nila ang lahat. Competitors, envious people, bad elements. Lahat maliban sa tamang tao. Sa BIR sa Quezon City, nakuha ang detalyadong info tungkol sa rentals ni Tio Leon. Ang anonymous tip ay may screenshots ng ads na may discriminatory language.
reviews ng tenants tungkol sa cash payments. Ang back taxes at penalties ay umabot sa 300,000 piso. Kailangang ibenta ang isa sa apartments. Ang ombudsman ay nag-interest sa kanyang ads pagkatapos ng complaints mula sa estudyante mula sa Mindanao. Ang check ay nagpakita ng diskriminasyon. Multa na 15,000, maliit, ngunit nanatili ang sama ng loob. Si Tio Leon ay hindi mapakali. Ibinahagi ni Kuya Simon sa pamilyang barbecue na iniulat ni Ate Ana sa Facebook. Laging sinasabi na may nais lumunod sa atin. Diyos ko, sino ba kami? Ang catering ni Tita Diana ay nasira pagkatapos makatanggap ang DOH ng summary ng violations mula sa open sources, complaints mula sa job forums. Ang kanyang lapses ay nasa public records. Sino man ay makakahanap. Ito ay bangungot, sabi ni Tita Diana sa isa pang pamilyang council kung saan ako ay dumaan. Nasira ang negosyo. Sino ba ang nakakaalam tungkol sa aking affairs? Ang sagot ay simple, sino man na marunong mag-search. Ang drug dealing ni Boy ay nabunyag pagkatapos makatanggap ang UP Security ng compilation ng screenshots mula sa UP forums. Mga estudyante ay nagdidiskusyon nito ng buwan. Ako ay nagtipon at nagpadala. Ang buhay ng anak ko ay nasira, umiyak si Ate Ana sa emergency meeting kay nanay. Kami ni Kara ay dumaan. Ito ay tiyak na ordered. Kailangang alamin kung sino ang nag-order. Si tatay ay tumawag sa kanyang dating kasamahan na si Max Villar na pagkatapos mag-retire mula sa PNP ay nagsosolve ng problems. Si Max ay sumang-ayon na suriin, mag-interview, maghanap ng traces. May conflicts ba? Tanong ni Max habang umiinom ng tsaa sa kusina ni nanay. Sino ang inaway ninyo? Ang pamilya ay gumawa ng list. Boss ni tatay, pari sa cathedral, tenants ni Tio Leon, competitors ni Tita Diana. Dos-dosin ang pangalan. Ako rin ay nabanggit, ngunit palihim. May insidente sa lawa, ngunit iyon ay maliit na bagay. Si Max ay naghukay ng buwan, kumukuha ng pera. Ang paranoia ay lumakas, ang utang ay lumaki. Ako ay nagpanggap na sympathetic relative. Nang tawagan ako ni Ate Ana para umiyak, ako ay bubuntok hininga. Grabe naman, magtiis kayo. Ang pagbanggit kay Kara ay nagdudulot ng pause. Ang boses ni Ate Ana ay nagbago. Ngunit mas mabuti na siya ng dahan-dahan, sabi ko. Tumutulong ang psychologist, ngunit natatakot pa rin sa tubig. Awkward silence. Pagkatapos, mabilis na inilipat ni Ate Ana sa kanyang mga problema. Ang guilt ay malalim na nakatago, ngunit nandyan. Ako ay nagsimulang dumalo muli sa pamilyang pagtitipon kasama si Kara. Tahimik kami, nakikinig sa kanilang bulong tungkol sa loans at cases. Silita, matibay, sabi ni Tita Diana sa dinner kay nanay. Pagkatapos ng insidente sa lawa. Insidente. Nakumbinsi nila ang sarili. Simpleng insidente. Lagi siyang matiyaga, sumang-ayon si nanay. Umiinom ng gamot. Mula pagkabata, tahimik na tinatanggap ang lahat. Tama ang obserbasyon. Totoo, tinanggap ko ang kanilang biro ng taon. Ang lawa ay ang huling patak. Ang therapy ni Kara ay perpektong alibi. Habang siya ay nasa session, ako ay nagpaplano sa koridor. Habang naglalaro sa bahay, ako ay nagpo-compile ng impormasyon. Ang mga bata ay nakakaranas ng trauma sa sariling paraan. Ipinaliwanag ni Dr. Rivera maaaring isuppress pagkatapos ay sumabog sa teenage years. Ako ay nagtala. Kakailanganin ni Kara ng tulong ng taon, mahal na tulong. Ang bawat piso ng pamilya sa abogados ay perang ninakaw mula sa aking anak. Si Max ay naging mas insistent, tumatawag, nagtanong. May family conflicts ba? Grudges? Wala naman, sabi ko ng mahinahon. Hindi kami nag-aaway. At sa lawa, ano ang nangyari sa anak? Ang puso ko ay lumundag, ngunit ang boses ay steady. Si Kara ay sumisid ng mali. Natakot kami, syempre, ngunit okay na, salamat sa Diyos. May claims ba sa relatives? Ano ba? Anong claims? Sa tubig, nangyayari ang ganyan. Mabuti na lang mabilis ang tulong. Half-truth ay madali. Tumulong sila nang ako ay sumisigaw na. Si Max ay tinanggal ako sa list. Single mom na may sick child, saan ang lakas para sa revenge? Ang kanyang conclusions ay okay sa akin. Walang results, ang pamilya ay lalong lumubog. Si Ate Ana ay nagdududa kay Kuya Simon sa debts. Si Kuya Simon na may iba raw si Ate Ana. Si nanay ay nag-iisip na baka may iba pang schemes si tatay. Baka tayo mismo ang may sala, sabi ni Tio Leon sa hapag kay nanay.
taon lang tayo sa crooked path. Boom! Hinampas ni tatay ang mesa. Tumahimik ka. Ako ay nag-iisip, baka si Nita. Laging tahimik, perpekto. Tinitingnan tayo ng mataas. Sa aking pangalan, lahat ay nag-tense. Si Ate Ana ay umubo. Tatay, ano ba? Si Nita ay maraming problema. Oo, sabi ni tatay nang makitin ang mata. Bakit siya lamang ang hindi naaapektuhan? Si Kuya Simon ay umiram. Sige na, si Nita ay hindi makakasakit ng langaw. Siya ay tahimik. Tahimik, mahina, walang backbone. Huwag mag-away, sabat ni nanay. Tayo ay pinag-aaway nila, ngunit ang buto ng duda ay nahulog. Narinig ko lahat mula sa katabing kwarto habang dinala ko si Kara para maglaro. Sa kondo, manipis ang dingding. Si Boy ay naglasing pagkatapos ng ekspulsyon. Tumawag ng lasing, nagrereklamo. Minsan sa harap ko, tumawag kay nanay. Sabi ni Lolo, may isang tao mula sa atin. Kakaiba na hindi lahat apektado. Si nanay ay maingat na naghin. Nagkunwari akong nasaktan. Ano ba kayo? Paano ninyo naiisip yan? Tayo ay pamilya. Siyempre sabi niya ng mabilis. Si tatay ay nervyos lang. Oo, naiintindihan ko, sabi ko ng sympathetic. Kailangan ng mga tao ng paliwanag kapag may masama. Mas madali maghanap ng may sala kaysa tanggapin. Ang buhay ay minsan unfair. Oo, Diyos ko, eksakto. Sumagot si Boy sa telepono. Unfair at cruel. Silence. Naririnig ang pag-inom niya. Minsan iniisip ko, baka hindi aksidente. Baka may talagang lumulunod sa atin ng dahan-dahan. Sino kaya? Tanong ko ng neutral. Hindi ko alam. Baka may nasaktan namin noon. Isang naghihintay ng paghihiganti. Ang usapan ay tumagal pa ng 20 minuto. Si Boy ay naglalabas ng lasing na conspiracy theories. Ako ay sumasang-ayon at dahan-dahang nagdidirek. Sa huli, siya mismo ay nakumbinsi. Walang basihan ang duda ni tatay at ako ay simpleng single mom na may problems. Ang ganda ng manipulation ay ang mga tao mismo ang mag-conclude ng tama. Hindi ako direkta nagsinungaling tungkol sa innocence, ngunit lumikha ng kondisyon para sa tamang conclusions. Ang reports tungkol sa progress ni Kara ay naging tool ng sabihin ni Dr. Rivera na may improvement sa sleep at socialization. Ibinahagi ko sa pamilya. Sa wakas, progress. Mas kaunti ang bangungot, hindi na ganun katakot sa tubig. Ito ay gumana sa maraming levels. Nagpakita ng aking concern para sa anak, hindi revenge. Nagpapaalala ng harm at nagpapalakas ng image bilang caring mom na may ibang priorities. Ang finances ng pamilya ay lumubog. Sa Tagsibol, nagsimulang magbenta si Ate Ana ng gamit sa OLX, jewelry, gadgets, bags mula sa Good Times. Si Kuya Simon ay nagbenta ng kotse para hindi ma-auction ng mura. Nag-arrest ang bailiff. Sa interviews, sumasakay na siya sa lumang Honda ng biyenan. Kailangang ibenta ang singsing ni Lola. Umiyak si Ate Ana sa meeting na balak kong ipamana sa anak. Mabuti pa may maibebenta, sabat ni Tita Diana. Sa akin lahat ay nawala sa bankruptcy, kahit ang China set ni Lola. Ang suffering ay tangible, ngunit hindi sapat. Financial ruin ay unang stage lamang. Mas malalim ang dapat na impact sa psyche, reputation, social ties. Sa Marso, sinimulan ko ang second phase, attack sa kanilang status sa lungsod. Ang maliliit na lungsod ay nabubuhay sa chismis at connections na ginagawa silang vulnerable sa tamang info. Ang church scandal ay nagpahina na ng reputation ni nanay sa parishioners. Ngunit nais kong lumawak ang alon. Nagsimulang pumunta ako sa iba't ibang simbahan sa lungsod. Nag-uusap tungkol sa trust at responsibility. Nakakalungkot na kwento sa cathedral. Sinabi ko ng palihim sa tsaa pagkatapos ng misa. Nagpapaisip kung gaano natin kilala ang mga pinagkakatiwalaan ng donations. Ang usapan ay hindi direktang focus kay nanay, ngunit nagpapalakas ng narrative. Theft ng church funds. Ganun ay naaalala at pinag-uusapan ng taon. Sa supermarket kung saan nagtrabaho si Ate Ana, ang problems ay nagsimula hindi sa anonymous, kundi sa colleagues. May nakakaalam ng aksidente tungkol sa criminal family ng bagong cashier at nagkalat ng chismis. Sa break room, iyon lamang ang topic. Ang management ay nag-iingat sino ang nangangailangan ng hassle. Ang job search ni Kuya Simon ay nahirapan pagkatapos makatanggap ang potential employers ng friendly warnings mula sa anonymous. Ang construction firms ay sensitive sa reputation. Masyadong maraming pera sa play.
Ang pamilya ni Ginoong Simon ay nasangkot sa kriminal na kaso. Siyempre, siya mismo ay malinis, ngunit intindihin mo, reputation risks, kasama ang links sa public sources, lahat ay verifiable at ang HR ay mas piniling iwasan. Ang social isolation ni Tio Leon ay lumakas. Sinubukan niyang ayusin sa tax office sa pamamagitan ng connections ng walang resulta. Pagkatapos ng discrimination scandal, iniiwasan siya ng partners. Tinapos ng anonymous tip sa Chamber of Commerce tungkol sa kanyang business methods. Ang membership sa business club ay tahimik na kinansela. Si Tio Leon ay naging toxic, narinig ko sa isang meeting. Dati ay okay, ngayon mas mabuti na lumayo. Social death ay mas mabagal kaysa financial, ngunit mas destructive. Pera ay maaring kitain. Reputation sa probinsya ay forever. Ang academic future ni Boy ay nasa bingit. Anonymous signal sa probation officer tungkol sa drinking ay nagpaigting ng control. Para sa conditionally sentence, ito ay paglabag. Ang officer ay nagsimulang mag-check araw-araw, nagpunta sa rehab. Si Boy ay sinubukang magbayad sa officer, 15,000 para sa leniency. Kinuha ng officer ang pera at lalong nag-strict. Bawat violation ay naglalapit sa jail. Ang job attempts ni Tita Diana sa food industry ay nasira dahil sa reputation, walang kailangan na letters. Sa maliit na lungsod, kilala lahat. Ito iyong may maraming violations sa DOH. Hindi namin kailangan ng ganyan. Ang campaign ay nangangailangan ng precision. Bawat aksyon ay natural consequence ng kanilang sariling gawain. Ako ay tumulong lamang na maabot ang info sa tamang tao. Ang spring break ni Cara ay nagbigay ng extra time. Habang siya ay nasa city camp sa Quezon Memorial, ako ay may araw para sa planning. Si Mama ay maraming trabaho, sabi ni Cara sa session ni Dr. Rivera. Kapag natutulog ako, siya ay nasa computer. Ang psychologist ay maingat na sinabi, nararamdaman ni Cara na ikaw ay overloaded sa gabi, kulang sa iyong attention. In-adjust ko ang schedule. Una ang time sa anak pagkatapos ang work. Ang kanyang well-being ay nanatiling priority kahit habang ako ay dahan-dahang tinatapos ang mga nanakit sa kanya. Sa Tagsibol, ang kondo ni Ate Ana at Kuya Simon ay inilagay sa auction. 6 na buwang overdue court execution. Ang firm ni Kuya Simon ay nag-bankrupt. Si Ate Ana ay nagtrabaho sa Pure Gold sa 20,000. Hindi ko man lang mabili ng regalo si Cara sa birthday. Umiyak siya kay nanay sa telepono. Si Kuya Simon ay gustong lumipat sa ina, ngunit ayaw niya sa akin. Ang mga abogado ay kumain ng savings ni nanay. Kailangang mangutang. Siya ay parang matanda na, ibinahagi ni Tita Diana umiinom ng anti-anxiety pills. Puti ang buhok, wrinkles. Sabi niya, nananaginip ng jail, gray uniform, bunk bed sa 3 level. Ikaw ay magnanakaw, sabat ni Tita Diana. Lahat tayo ay may kriminal na record, stamp sa buong buhay. Ang civil suit laban kay tatay mula sa factory ay parallel sa criminal case. Ang lawyers ng company ay methodical, nag-arrest ng accounts, nag-ban sa property transactions. Lumipat siya sa lumang apartment sa Novaliches, nabubuhay sa unemployment benefits na 8,000, na bahagi ring inaaresto ng bailiff. 4 na dekada sa factory, bulong niya sa rare family dinner. 4 na dekada ng trabaho, at itinapon tulad ng dahil sa maliit na shortfall. Ang empire ni Tio Leon ay tuluyang gumuho. Ang BIR at Ombudsman ay tinapos ang case, back taxes sa 1.5 milyon, penalties, orders na dumalo sa tolerance courses. Ang retirement savings ay napunta sa debts. Kailangang ibenta ang apartment. Sa 67, lumipat siya kay Ate Ana na tutulog sa folding bed sa sala. Ako ang nagbuo ng mga apartment na ito mula wala, nagre-reklamo siya ng walang tigil. 3 dekada ng trabaho at nawala dahil sa mga anonymous tippers. Si Tita Diana ay nag-bankrupt bilang individual. Ang process ay tumagal ng 6 na buwan. Sentensya para sa wage fraud, multa na 200,000 at 150 oras ng community service. Sa weekends, siya ay naghuhugas ng sahig sa soup kitchen. Sa weekdays, naghahanap ng trabaho. Dati may 8 empleyado ako. Umiyak siya sa family meetings. Ngayon, kahit fast food ay hindi tumatanggap dahil sa conviction. Ang expulsion ni Boy mula sa UP ay nangahulugan ng loss ng deferment mula sa Army at student loan. Conditional sentence para sa drugs plus mandatory rehab. Ngunit ang main blow sa future, hindi tinanggap sa masters, employers ay tumatanggi.
Ang girlfriend ay umalis sa lalaking walang kriminal na bagahe, tapos na ang buhay bago magsimula. Nagrereklamo siya ng paulit-ulit, lahat dahil sa isang nagsumbong. Si Max ay sa huli ay nagkibit-balikat, walang trace ng order. Sa final report, minsan ganun ang circumstances. Chain ng bad luck, hindi targeted attack. Binayaran ng pamilya ang kanyang services sa utang. Nanatili ang conspiracy theories, ngunit walang pera para sa new investigation. Sinubukan maghanap ng good lawyer sa connections. Walang resulta. Lahat ay nangangailangan ng down payment. Ang recovery ni Kara ay mabagal, ngunit steady. Mas kaunti ang bangungot, unti-unti siyang nasasanay sa tubig. Pinuri ni Dr. Rivera ang progress. Nag-recommend ng continued therapy sa summer. Amazingly resilient child, sabi ng psychologist sa session. Seryoso ang trauma, ngunit ang mga bata ay nagpapagaling ng mas mabuti kaysa adults. Si Kara ay nagsimulang magtanong tungkol sa araw na iyon. Ang memory ay lumilinaw habang nawawala ang shock. Naalala niya ang tulak, ang tubig na sumasara sa ulo, ang panik. Mama, bakit nila ginawa iyon? Tanong niya bago matulog. Ang ilang tao ay hindi nag-iisip ng consequences, sabi ko ng maingat. Hindi iniisip kung paano nakakaapekto ang actions nila sa iba. Pinagsisisihan nila ngayon. Maaari kong sabihin ang comforting lie. Sa halip, pinili ko ang katotohanan. Hindi ko iniisip mahal, ngunit hindi iyon mahalaga. Tayo ay safe na at iyon ang pinakamahalaga. Si Kara ay tumango ng seryoso. Ang kanyang batang isip ay nagpo-process ng justice concepts na mahirap sa maraming adults. Ang ikalawang yugto ng aking plan ay nagsimula sa susunod na taon. Tapusin ang natitirang assets at ties. Ang trial ni nanay ay tumagal ng higit sa 1 taon. Investigation, first court, appeal. Ang verdict ay sa Mayo lamang. Perpektong chance para sa maximum publicity. Nagbuo ako ng contacts sa local journalists. Nagbibigay ng info tungkol sa links sa family cases. Ang story ay irresistible. Buong clan na nalubog sa crime, family syndicate sa violations. Ganito ang mga kamag-anak na taon ng lumalabag sa batas. Ang title ng series sa local paper. 3 issues na may photos, excerpts mula sa rulings, comments mula sa lawyers tungkol sa white-collar crime sa probinsya. Ang publications ay tinapos ang natitirang reputation. Ang colleagues ni Ate Ana sa Pure Gold ay nagbubulungan sa likod. Ang parishioners sa cathedral ay lumilipat ng side ng street kapag nakikita si nanay. Ang drinking buddies ni tatay ay hindi sumasagot sa tawa. Tayo ay parang lepers na iniiwasan. Nagrereklamo si Ate Ana sa overheard conversation. Ang mga bata ay naghagis ng itlog sa kotse ni Kuya Simon. Sa garahe ni nanay may graffiti na magnanakaw. Ang social isolation ay nagpalala ng depression at paranoia. Si Ate Ana ay nagsimulang uminom. Si Kuya Simon ay nakahiga buong araw. Si nanay ay nagkaroon ng panic attacks. 2 beses sa 1 buwan, tinawag ang ambulansya. Baka umalis na tayo sa lungsod. Iminungkahi ni Kuya Simon sa particularly gloomy family council. Sa anong pera? Sabat ni tatay. Tayo ay puno ng utang. May pending cases, walang trabaho. Saan pupunta? Si Max ay tama sa isa. Ang kanilang problems ay nag-snowball, ngunit mali tungkol sa randomness. Bawat disaster ay timed para sa maximum damage. Ang ika-10 birthday ni Kara ay celebrated modestly. Ilang school friends at parents. Sa bakuran ng bahay, homemade cake, simple games, tunay na happiness na hindi naiintindihan ng aking pamilya. Ito ang best birthday, sabi ni Kara habang binubuksan ang gifts. Ang kanyang ngiti ay tunay at maliwanag. Tinitingnan ko siyang tumatawa kasama ang friends, maingat na naglalaro sa inflatable pool sa terrace. Medyo nag-aatubili pa siya bago pumasok sa tubig. Medyo nagpipigil ng hininga ng matagal, ngunit nakakaya niya. Ang phone ay nag-vibrate. News alert. Ang accountant ng cathedral ay nakatanggap ng 2 taon sa general prison. Ang final sentence ni nanay pagkatapos ng appeals ay nagsimula. Ang judge ay nag-note ng abuse of trust at lack of remorse bilang aggravating. Si nanay ay nagtipon ng certificates mula sa work, references mula sa neighbors, hindi nakatulong. Isa pang message. Ang kondo ni Ate Ana at Kuya Simon ay nabenta sa auction sa kalahating presyo. Ang biyenan ay tumanggi sa kanila. Nag-rent sila ng room sa communal apartment sa Cubao. Manipis na dingding,
lasing na neighbors, shared kitchen para sa 8 pamilya. Ang trial ni tatay ay nakaschedule sa Agosto. Ang lawyers ng factory ay confident sa conviction, solid ang evidence. Ang public defender na may 20 kaso ay nag-hint ng plea deal, admit guilt para sa reduced sentence. Si Tio Leon ay inutos ng court na magtrabaho ng 300 oras sa homeless shelter. Irony para sa taong tumatanggi sa migrants. Si Boy ay pumasok sa Polytechnic College sa bayan. Ang parents ay nangutang sa 18% interest. Ang conviction ay naglimit ng choices. Ang dating friends ay umiiwas. Walang nag-agree sa date. Ang army draft ay naghihintay pagkatapos ng kolehiyo. Ang bankruptcy ni Tita Diana ay tapos. Ang property ay nabenta para sa utang. Nagtrabaho bilang dishwasher sa fast food sa halftime, 8,000 monthly. Ang culinary dreams ay naging survival sa minimum wage. Ang destruction ay tumagal ng halos 2 taon. Bawat exposure ay nakabase sa previous. Bawat consequence ay nagmula sa kanilang actions. Hindi ko kailangang mag-forge ng evidence o lumabag sa batas. Ako ay nagkonekta lamang ng dots na nasa harap. Mahal kita mama, bulong ni Kara, yakap sa akin. Mahal kita mahal, higit sa lahat sa mundo. Habang naglalaro ang kanyang friends, iniisip ko ang nagawa. Halos patayin ng aking pamilya ang aking anak at umuwi ng tumatawa, sigurado sa impunity. Nagkamali sila. Ang justice ay maraming mukha. Ang revenge ay isa. Matiyaga, methodical, at walang awa. Ang business card ni Max ay nasa wallet pa rin. Paalala kung gaano sila kalapit sa solusyon, ngunit sinira sila ng arrogance. Sigurado na ako ay masyadong mahina para sa counter. Ang tawa ni Kara ay kumalat sa bakuran. Tunay na joy sa halip ng cruel mockery, love sa halip ng indifference. Ganito dapat ang tunog ng pamilya. Ang phone ay nag-vibrate muli. Ang director ng construction firm ay haharap sa front case. Ang bankruptcy ni Kuya Simon ay nagbukas ng new investigations. Nagbunyag ng scheme sa subcontractors na hindi ko alam. Minsan, ang best revenge ay lumayo at hayaan ang mga tao na sirain ang sarili. Ako ay bahagyang nagtulak lamang. Mama, tingnan mo, tawag ni Kara. Sa kanyang daliri ay nakaupo ang butterfly. Maganda, sumang-ayon ako. At libre, dagdag ni Kara, tinitingnan habang lumilipad ito. Ang butterfly ay gumawa ng circle at nawala sa likod ng bakod. Si Kara ay tumingin ng may admiration, hindi sadness, na uunawaan na ang ilang bagay ay para sa flight, hindi cage. Sa araw na iyon sa lawa, sinubukan ng pamilya na ipataw ang power sa pamamagitan ng cruelty. Huli na nilang naunawaan na ang ilang lumalaban, ang ilang sugat ay nangangailangan ng bayad, ang ilang utang ay lumalaki ng may interest. Ang birthday ay nagpatuloy, innocence at joy. Contrast sa past gatherings ay stark. Tunay na pamilya laban sa biological strangers, love laban sa control, healing laban sa pain. Sa paglubog ng araw, naramdaman ko ang hindi ko naranasan ng buwan, complete satisfaction, hindi empty glee, kundi deep sense ng restored justice. Ang buhay ng aking pamilya ay nasa ruins ng kanilang sariling making, accelerated ng aking intervention. Taon ang kailangan para sa rebuild kung may lakas sila. Si Kara ay gagastos ng mga taong iyon na lumalakas, surrounded ng mga mahalaga sa kanya, hindi ng mga nakikita siyang toy para sa fun. Ang butterfly ay tama sa pagpili ng freedom sa halip ng captivity, flight sa halip ng fall, beauty sa halip ng cruelty tulad namin.